Good morning, welcome sa atong live mga igsoon. Ini si Brad Fred sa Kulingan, nakiguban na po ninyo ron karong adlaw, adlaw karon nga Sabado, it's sa DC City sa bulan sa Agosto. Welcome sa atong live, kini si Brad Fred once again, maghisgot-hisgot na punta sa mga punto o mga butang nga atong gikinahanglan nga mabal-an bilang mga Kristiyanong binunyagan. Ang ato ang isgutan karon maigsuon mao ang ato ang padayon gipunta sa talk sa deliverance and exorcism, pero karon specific na focus na ta sa unsa ang deliverance o unsa ang mga tactics sa mga evil spirits nga maoy maoy hinungdan nga naatake ta or na-influensyahan ta or na-oppress ta or na-obsess ta. So atong hinumduman maigsuon as Christian believers, as sumusunod ni Kristo, daan na nag-ingon si Jesus Christ nga I have overcome the world. But pasabot, gidaog ko na ang kalibutan. So kung gidaog na ni Kristo ang kalibutan, we as His followers, kinahanglan pud tang mudaog sa lihok sa yawa nga niya sa wala maigsuon sa ato ang filosofiya, dili ta makapildi sa kalaban nga wa nato nailhan. Kani ang mga boxer or mga fighters sa mga boksingero, bago na sila mo laban sa ring sa ilang kalaban, ila nang ginatan-aw ang mga previous nga mga labanan o away sa ilahang mahimong kalaban. Unsay purpose? Para makita nila unsa ang weak points sa ilang kalaban og aron ilahang mapildi ang ilang kalabanon. Mao sabta maigsuon, dili ta makapildi sa kalaban nato nga maong yawa kung kita mismo wala gatuo sa ilang existence. Lisod ang pagpakig-away sa kalaban nga wala nimo mailhan. Og lisod pod ka modaog sa kalaban nga wa ka kabalo sa iyang mga tactics o sa iyang weakness. Wa may laing kalaban ang Kristiyano maigsuon kundili ang buhat sa yawa or ang yawa mismo. So karon atong isgutan ang unang atake sa yawa sa matag binunyagan. May buntag di ay kay Ate Lilian. Ma'am, may buntag. Kumusta na po si Sir? Thank you so much for following o thank you so much for watching. Okay, migsuon ato maghatag ta gamay nga background unsa ang labanan kasi part man gyapon is deliverance, part sa spiritual warfare, no. Inumdaman na nato maigsuon nga ang yawa pildi ng daan sa langit, na napildi na ang yawa sa kalangitan. Wala bitaw nang gitawag sila the falling angels kay nganuman wala na sila dapit sa langit kay gipildi na sila ni San Miguel Arcangel. Sa pagkapildi sa yawa gikan sa langit kay naay division nga hitabo sa langit tungod sa pride ni Lucifer, og mi declare si Lucifer nga dili na mo serbisyo sa Ginoo, mao tong hinungdan nga nakipaglaban na siya sa Ginoo kay giila na niyang kaugalingon nga Ginoo, og ang gihimo sa Ginoo aron mawagtang ang division sa langit, iyang gipapahawa ang nagdivide. Mao na bitaw mga igsuon nga ang word nga devil gikan sa word nga division. So every time nga naa sa simbahan nga mo hinungdan sa division, that is the work of the devil. So mao na igsuon. So muna nga ang langit tungod kay dunay unity ug harmonious kauban sa mga creatures uban ang Dios, sa diha nga si Lucifer mi declare nga siya nay simbahon og dili na siya mo serve sa Ginoo, dito nagsugod ang division sa langit. So sa diha nga gilaban or giaway ni San Miguel Arcangel ubos sa pagsugo sa Dios nga labanan ang nakipag-divide sa langit, mao to nga napildi ni San Miguel si Lucifer.
Og sumala sa kasulatan, adunay 1/3 nga population sa mga anghel ang nakahig or nakuha ni Lucifer sa iyahang pagpakiglaban o siyang pagdeclare nga dili na mo serbisyo sa Ginoo. O kaning 1/3 nga nakipaglaban, pildi ang tanan, no? Napildi o karon naana sila sa yuta. Maubitaw nga mingon ang malaang kasulatan sumala sa pinadayag nga alaot ang yuta kay anaa kaninyo ang yawa. Og mo na hinungdan may igsuon nga ang yawa kusog kaayong maimpluwensya sa kalibutan. So atong timan-an nga unang napildi nila sa unang kapildihan sa yawa mao ang nagpildi si San Miguel Arcangel. Kay wala na may dapit ang yawa or si Lucifer didto sa gingarian sa langit, nangahulog sila dinhi sa yuta. Og dinhi sa yuta na pod naghasik ng lagim ang yawa kay nakita niya ang harmonious kaayo nga pagpakig-uban sa mga tao uban sa Dios, og iya karong gihimo na pod nga ma-divide ang panaghiusa sa Dios ug sa tao, pinaagi siyang pagtintal sa tao. Yang gitintal ang tao aron supakon ang kabubuton sa Dios. Og sa diha nga napildi gyud ang tao kay nganuman miuyon man sa tintal sa yawa nakasulod ang sala. Og ang sala nagdala og kamatayon. So ang Ginoo nga mo'y tinubdan sa kinabuhi nga iya pong gipaambit kining iyang tinubdan sa kinabuhi ngadto sa tao, nawagtang kay ang tao aduna na may kamatayon. Sumao na may igsuon nga gigamhan man sa yawa ang kalibutan ug ang mga tao nahimo namang dautan ug nakigrebelde naman sa Dios. Mikanaog ang anak sa Dios aron mahiuli ang panagbulag sa Dios ug sa tao. Sa persona sa anak sa Dios nga si Jesucristo, mikanaog ang pulong ang nahimong tao og nipuyo uban kanato. Og si Kristo mao ang mipildi sa buhat sa yawa didto sa krus. Sa dihang mingon ang atong Ginoong Jesucristo, consummatum is, kung natapos na. Gidaog ni Kristo ang yawa. Nawad-an na ang yawa o gahom diha kang Kristo og napildi na niya ang yawa. Mao kini ang ikaduhang labanan nga napildi ni Kristo ang yawa. First, maupod ni ang ikaduha nga kapildihan sa yawa. Una, ipildi siya ni San Miguel Arcangel. Ikaduha, gipildi siya sa atong Ginoong Jesucristo dinhi sa kalibutan. Apan nagpadayon ang pagpakiglaban sa yawa, dili na kang Kristo, kundi diha na sa iyang simbahan. Ang war nagpadayon kay gusto sa yawa nga daugon ang mga tinubos ni Kristo. Apan nahibalo si Kristo nga magpadayon ang gahom sa yawa sa kalibutan. Maulang gitukod niya ang iyang simbahan o gibinlan niya sa mga sakramento nga mo'y armaments nato sa pagpakigbatok sa dautan dinhi sa kalibutan. Aron mapadayonon tang maatiman sa Ginoo, bisan tuod nga wala na dinhi siya kay tuan na siya sa tuo sa Dios nagalingkod, sa Dios nga mahan, apan ang iyang presensya o ang iyang lawas nagpagpakigdayon sa pagpakigbisog batok sa yawa, ginamit ang iyang simbahan nga mao ang iyang mystical body og ang maong simbahan nga naa karon sa yuta, kita ang nahimo niyang
kabahin sa iyang simbahan. Wala may igsuon nga kita na pod ang nakiglaban sa yawa karon. Apan we are so blessed tungod kay gibinlan kita sa atong Ginoong Hesukristo og mga armaments aron sure nga mapildi ta ang lihok o gahom sa yawa. Ug mao ni karon ang pamaagi sa yawa kanato nga tungod sa atong pagkabinunyagan giklaim na ta sa dugo ni Kristo ug wala nay gahom kanato ang yawa kanatong mga binunyagan. Apan sa unsa man nga maatake gihapon ta sa yawa ug mapildi. Nga niya naman kanato ang gahom ni Kristo sa mga sakramento nga atong nadawat. Anaa naman kita sa grasya sa Dios. Muna atong hisgutan karon may igsuon ang mga taktik sa yawa aron kita iyang mahold ulit gikan sa atong pagkabinunyagan ug mahimo kitang maiya pagbalik sa yawa. Pinaagi ni ining iyang mga tactics nga iyak ato karong i-expose. Unang tactic may igsuon sa yawa mao kaning ginatawag og demonical obsession or demonic obsession. Apan sa dili pa ay maayong buntag og thank you for watching kay Ate Amy Grace Capada Vergara sa GKK Oblipas. Maayong buntag sa mga taga GKK Oblipas diha sa Kahilsot, no? At bang sa Kahilsot. Happy fiesta di ay kang Senior San Roque nga gisaulog kagahapon adlaw og ang GKK Oblipas nga gipangunahan ni Ate Eme Grace Capada Vergara nagsaulog sa ilang kapistahan kagahapon adlaw ni Senior San Roque. Happy fiesta, belated happy fiesta sa mga taga GKK Oblipas. Wala na gid ta ka time diha gahapon ati kay gikan sa deliverance nakalahos mi didto sa Katapang unya nadugay-dugay didto so wala na gyud na ka time nga moagi pa sa Oblipas. Sorry po. Bawi na lang ta next live bawi na lang ta sunod fiesta. Thank you so much sa invitation po. Thank you for watching and shout out kay Heidi Braga sa Australia sa ngato ang avid follower. Balik ta maigsuon sa atong isgutan ang demonic obsession. Ang demonic obsession mao ni siya ang pagkontrol sa evil kanato ginamit ang atong panghunahuna og emosyon. Inuno man nato maigsuon ang yawa tungod kay siya dili man Dios apan dili siya kabasa sa atong mga isip or atong mga gipanghuna-una. Walay kapasidad ang yawa nga mobasa sa atong gipanghuna-una kay dili man siya Dios. Pero take note, ang mahimo sa yawa mao nga dili siya makabasa sa atong mga hunahuna apan makasuggest siya sa atong hunahunaon. Mao na itiman-an nato maigsuon. Og ang kwan pagidya maigsuon kay dili makasuggest siya sa atong hunahunaon pero dili siya makasuggest sa iyang gusto nga atong hunahunaon. Ut pasabot wala siya power diya nga. Wala siya power diya nga pataka lag suggest sa atong hunahunaon. Walay gahom ang yawa ana. Nakabalo ba maigsuon? Ang iyang masuggest nga atong hunahunaon maura pod ang mga negative experience nga iyang nakita sa atong kinabuhi. So, example, na yung mga negative nga hitabo sa imuha anang adlaw, yan, naabta nag-isa ka adlaw, naabta nagduha ka adlaw, naabta nag-isa ka semana, ang yawa, ganahan kaayo ana nga i-suggest na, nga sige ni mo nagbalik-balikon pag huna-huna.
ug niya lang paagiha gina-obsess na ka mo na ginatawag diabolical obsession kana bitaw na ay mga nakaistorya sa imuha na nakadungog kang mga pangit nga istorya na sakitan ka unya dugay na nagabalik-balik lang sa imong hunahuna da mao na paagi sa yawa kay once nga imo nang entertain ang mga negativity nga iyang gisuggest diya sa imong hunahuna mao nay mag-down ang imuhang faculty. Wala day magtulala na ka, magyaw-yaw na ka, diha na magsugod ang hatred sa mga nadunggan nimo, na pabalik-balik nimong gihuna-huna. O diha po nimo atakihon po gasayawa, diabolical obsession kaniya sa mga gagmay nga problema, hantod ka mahimong dako, kasi gini mo guna-unaon. So, mo na maigsuon ang pamaagi sa yawa, ang pagsira sa ato ang maayong panguna-una o maayong nga kahimtang uban sa Dios. So sige kag alagad, sige kag serbisyo sa Ginoo, sige ka og simba, ampo, pero naa na di kay gitapi, naa na di kay gipang sikretong gipang taguan sa imong emosyon, sa imong pagbati. Wa ka kabalo, gi-hold ka na sa yawa. Mga dagan kayo sige simba nga lagi pang tipigan ng mga kasuko, lipay kay yawa ana. Motong ra man ang yawa nga sige simba. Basta kay sa imong kasing-kasing o sa imong galamhan, sa imong inner, hold na ka kay naa na kay hatred, anger, silos, o sa pana din ha, sige pabalik-balik sa mga walaw ay nga una-una, kana diha may igsuon, wa ka kabalo, hold ka na sa yawa. Asa nagsugod? Diabolical obsession. So ingat ka aning diabolical obsession kay kung dili nimo ni ma-address kay imo lang pabayan o hangtod nga mag-hold og dako ang yawa diya sa imong nauna kasing-kasing sa imong pagbati mo na nga naana dayon kay pangbation. So diri na mo apply kadto mga experience nimo sa mga traumatic experience nimo, kadto mga sakit kay nga experience nimo nga sige balik-balik sa imong hunahuna, kadto mga dagkong mga problema nga imong atubangon nga magtulala na ka. It is pamaagi sa yawa nga iya kang i-obsess. Thank you o shout out kay Mel Bayot Ohayas diha sa GKK Chanco Dos, no? Ato ni mga avid followers maigsoon. Thank you so much sa inyong support diri sa atong live. Mga ginagmay nga mga pagtulunan apan dako kay igo sa atong aktual nga kasinatian. Saya kay. So muna nga ingatan ang diabolical obsession ha kay once nga imo nang entertain ang mga negative sa imong una mubitaw na usahay no kanang mga mag-asawa god matingala ka kung mag-away ang dugay na kay nga mga hitabo o dugay na nga mga nahitabo ma-refresh pa madumduman pa makuan pa masulti pa isag dugay na ngano man na may gitipigan kung nagud kay gitaguan sa imong kasing-kasing mao nang bomba sa yawa. So unsay bomba sa yawa anytime nga naa kay gitaguan naggi-hold nimo ang imong kasina, hatred, kahiubos, anger diha sa imong hunahuna, it is like a bomb. Usa na siya ka bomba nga gitisok nimo nga giallow nimo ang yawa nga mo'y mo control. So once nga kana mo putok anytime nga gapanayming lang ang yawa, diha na magsugod ang mangilngig nga kasalanan. So ang yawa, mura na siya og Chinese og character. Okay ra na siyang piso-piso basta kada adlaw. Bahala ginagmay nga mga obsession, nga mga negativity nga imong gitaguan sa imong emosyon ug sa imong kasing-kasing, okay ra na sa yawa. Kay mapasensyoso man ang yawa. Iya ka ng tanom aron anytime mo putok na o naghasol na sa imong galamhan. Gani may igsuon kinsa ganitong naay mga pagdumot mao man tong dili katulog. Mao man tong dili sila at peace no kadtong mga dunay pagdumot no kadtong dunay mga hinanakit kadtong dunay mga kahiubos kadtong dunay mga selos
sila ang dili makapakali. Nga naman, it is a deception of the evil spirits aron ang kunon pag-una ang atong inner bago mo epekna sa ato ang galamhan. Thank you so much sa Punto por Punto staff. So, kinsa maning Punto por Punto staff, thank you so much sa pag-promote sa ato ang live sa Team Jinsan. Okay, thank you so much. Kung dili ni si Brad Glenn, thank you so much Brad Glenn. Okay, balik ta. Mao ni ang ato ang dapat sayron nga naman kay kung dili man gud ta makabalo sa mga tactics sa evil spirits, feeling nato okay ra nga nagaalagad ta, nagaserve ta sa simbahan, nagaampo ta, nagasimba ta, pero actually we are held by Satan. Kay naa di ay tay mga emosyon, naa di ay tay mga gipang tipigan, gipang taguan, gikip lang dira nato sa atong galamhan. So, ingat ta. Labi na ni sa mga kasagaran ani victim is naa sa simbahan, yung mga naiselos, na ay mga hinanakit, makita man na nimo sa buka sa mga baba. Kay once nga makapabor, murag naanay gipadungog ug naanay giprangkaha o naanay ginainsulto. So mailhan nimo ang usa ka tawo nga naay gitipigan nga something negative nga gikan sa yawa. Wa may negative nga gikan sa Ginoo, yawa gid na. So once nga mubuka na ang mga baba niya na munang miingon gid nag-ingon gid ang Ginoong Kristo sa ato, by their fruits you will know them. So dili nimo makita ang usa ka tawo nga hinimbahon, maayo mo alagad, maayo mo walid, diha gid nimo na makita kung unsa ang fruits sa iyang mga buhat, ang iyang bunga. So makita nimo ni kay magmanifest mo ra man ni siya og kana bitawng aso, no? Something makita nimong aso na kung makakita kag aso sa unahan, dili idyod na nimo pwedeng i-deny nimo nga way kalayo. Nadyod na kayo. So once nga makakita nakaaning mga something nga mga buka sa baba or mga sinultihan, something nga naay hold ang yawa ilawom sa kasing-kasing. Remember, dili nato kalaban ang tao. Kalaban nato ang nag-impluwensya. Nga way lain mo ang yawa. Mabitaw nang ipadumduman ta ni San Pablo nga wala ta nakig-away sa mga makita. Doon na tayo kaaway nga dili makita o gigamit nga instrumento ang mga makita. So, it is the diabolical attacks na sa ato ang pagkabinunyagan nga mawala ta sa grasya sa Dios. So, ang pinaka-importante natong ampingan mga Kristiyanong Katoliko, labi na sa mga binunyagan, is to preserve the grace of God nga atong na-receive from the sacraments. Ang sanctifying grace nga atong nadawat sugod sa kitagibunyagan o sa atong pagdawat balik-balik sa mga sacrament nga balikon na Holy Eucharist, confession, o mao na siya ang maghatag natog mga grasyang makasantos. Once nga kining sanctifying grace matangtang na sa ato ang kinabuhi, diha na magsugod ang horror sa atong pagka-Kristiyanos. Nganawan, ulipo na ta sa yawa, hold na ta sa yawa. Kay mawala na gani ang sanctifying grace, ibig sabihin wala na ka sa grasya, you are now in the state of mortal sin. Pag nanatas sa state sa mortal sin, the sanctifying grace tangtang na, o naanatas sa disgrasya sa atong kalag, o kailangan tabangon nato ang atong espiritu. Kailangan ato ng paningkamutan nga mobalik ta sa sakramento. Kung naani mga diabolical obsession nga nagahasol ka nato, unya gi-identify nimo ni nga iya sa yawa, dali kay nimong ma-address. Dali kay nimong ma-address aron makif nimo ang imong grasyang makasantos. Okay? So, thank you for watching kay Ate Mildred Antuki Sulianon. Tama gyud na Brad, naagyud na. Okay. Okay, siyempre ate, ato maning experience no. Mas kuan man gud ta maka story ko mga experience nimo gyud ang actually sa kung wala ko sa deliverance, dili na ko ni matuki. O nang dili nimo mga tagaag bugat ba no sa una. Okay man na siya na ang importante nagsimba ta, ang importante naka Sunday obligation ta, importante naka rosaryo, naka prayer. Okay ra ta, tama na ta dinha. Pero once nga mabalaan nimo ni mga tactics sa yawa, kay daghan kaayong hinimbahon
nga gipang obsess, diabolical obsession. So unsay mahimo nato ani as Christian? Una, go to the sacrament. Kung naana ni sa imuha, inahasol ka, go to the sacrament. Alang to sa mga tao gani nga kanawitong nana ani mga negativity. Ayaw na po yun ni maigsoon kay you know deep in your heart nga mali na. So once nga something nga nagahasol sa imuha nga nagatukmod pa ang imong conscience, so himuha dayon. Ayaw bungoli ang imong konsensya. Kay once nga bungulan imong konsensya, masanay na siya nga nagbinungulay mo. Bisa gitandog na ka, nakuyawan na ka, na nagi alinda pagadi ka makapakali, pero imo lang gidala-dala unya wa kay action nga para mawagtang na moabot ang time nga wala ka nay konsensya. So mo nay pinaka-worst nga mahitabo sa Kristiyano kung dili na siya makonsensya sa mga bugat nga sala nga iyang gikinabuhi og diha na mo apply ang lingig kaayo nga mga domino effect sa mga struggles, domino effects sa mga harassment sa evil spirits, side by side na. So, mao na nga, kinahanglan yun ta nga mag-amping. Actually, kung imong tan-awon, unsa ka nindot o unsa ka perfect si Jesus Christ nga iyang gibilin kining 7 sacrament, nga maulang gyud ang iyang gitagaan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, mao na, may igsoon, kung dili nimo ni masabtan as a Catholic baptized, no? Dili gid ka maghatag og gibugaton sa mga bagay nga wa nimo masabtan. Muna nga lipay kay yawa ana kanabit ng mga Kristiyano nga wa kasabot sa ilang pagka-Kristiyano or nag-create og sarili nilang teaching sa ilang pagka-Kristiyano to justify nga tama na ang ilang ginahimo. So diri na magsugod ang pagdominar sa yawa. Muna nga didto sa ako ako experience may igsuon nga nag-alagad, nagakalawat, always, nagasimba, pero possess. So ako na may isgutan kung maghisgot na taog diabolical possession. Nga naman, nagsugod man na sa obsession, busa ayaw gyud ka katarog kung nakakita kag mga negative. Nga imo nang ikipod nga negative diri sa imong mind o sa imong kasing-kasing. Kay usa na siya ka entry point sa yawa aron makakonek siya. Mao ni siya mga signal sa yawa nga automatic i-dial kanya anytime. So mao na ang pinakakuyaw ay si Brad Joseph na ni. Oy Brad Joseph, gusto jud mo duol nimo adtong kuan ka Brad Joseph ba? Adtong niuban ka sa Tagum. Kaso lang you're so busy. O lisod pod. Pero wa gyud ka kauban. Abi ko akala ko muuban ka dito sa pagpakikita ni Father Darwin sa team. Okay. Thank you sa Brad Joseph sa imuhang pag-promote sa akong live. Madamo gid nga salamat. Punto por punto staff. Akala ko si Brad Glenn, sorry. Okay, salamat sa mga taga Bohol at mga ka-team din sa Bohol. Orag busy sila karon yata unsa ba karon Sabado or naay deliverance karon. Wala kay kinabisihan. Ay, sige kabisi, pero wala nabisihan. Pagchoro, busy ka na ka to, cameraman ka kasi. Grabe yung kuhaan dito sa part dito sa kuhaan, sa Tagum. Anyway, kita-kita ta kay hapit ako maabot og Bohol, pohon. Okay, muna migsuon. So, ang diabolical obsession usa sa kamatang parang okay ra pero once nga imong ma-identify nga iyan ni sa liyog sa yawa, sensitive na kaayo kaani. So mo na nga pag naka sa deliverance dili man buot pasabot nga naka sa deliverance dili man buot pasabot nga perfect na inimo dayon matrace, no? But hinay-hinay mo bitaw na ingon sa atong mentor Father Darwin nga formation every month, twice every month nga suman gadiskubre ta dili ta basta-basta nga idhatag sa ang kahibalo diretso. Pero sa mo maigsoon sa my experience mas daghan mig na learn sa experience i-compare sa mga inputs or sa mga nakita na mo dito mga inputs sa mga exorcist sa mga pari labi na sa atong mentor Father Darwin na actual na mo na siya. Muna nga mas kaning ako i-sharing lang ni sharing of experience nga naman para ma-aware pod ta nga naminaw, no? Ayaw ka kapalabi ang imong kapungtanon or irritable ka nga something wrong gina-oppress ka na.
Muna nga once nga makabalo ka sa tactic sa yawa, di ka magpauyon-uyon sa buhat sa yawa. Pero once nga imo na lang marang imo lang nang unsa tawag kana, iwalang bisa lang nimo, aganahan kang yawa na migsuon ngano man. Okay kay sa yawa nga bahalag wa kanya giila, wa nimo siya gi-recognize, wa nimo siya giila basta kay imong gina-practice ang iyaha. So imong gina-practice ug imong ginabuhat ang iyaha, then di gid ka dili ka makabalo nga gipatuyok-tuyok na kasayawa siyang palad. Mayong pagpaminaw og shout out kay James Botaya watching from Toril, Davao City. Okay. So ibig sabihin may igsuon, once nga ato ning ma-experience, it is at least nakabalo na ka nga usa ni siya ka diabolical tactics para ma-hold ta sa yawa balik bisan sa atong pagkabinunyagan. Diri nimo ma-appreciate may igsuon nga unsa ka importante ang sacrament of the church. Para sa uban, dili kay ni siya importante. Pero para sa amo ang naka-experience na, then imo ning ma-level up ang imong understanding ani. Dili igi ka pwedeng magpakahilom nga mosulti jud ka kung sa imong nabal-an para ang uban ma-lead sa proper nga pagdala o pagkip sa ilang kinabuhi as Kristiyano. Kay damo perteng daghan ng Kristiyano nga naa sa mangilngig nga hold sa yawa tungod kay naga okay lang siya sa ilang gid pananghimo kada adlaw pero dili na dito sila iya sa Ginoo. Nagtagalog pod usahay kay naanay naminaw Tagalog. Oy, patay taan. Itagaan ko nimo problema bro ba. Mag Tagalog ta dire. Akong i-upload sa YouTube din ayaw pag music. Hihi. Okay. Okay, salamat sa advice po. Okay. So, muna siya magigsuon ang diabolical obsession. Usbon nako, the diabolical obsession ay siya, may testing Tagalog. Because the diabolical obsession, something siya nga pamamaraan ng demonyo para ma-hold ta ulit ng evil spirits. Alam ng evil spirits na wala na siyang kapangyarihan over sa mga baptized Christians. Ang ginaisip na ng evil spirits is unsaon niya paano tayo makonquer ulit. So by the opening of the entry points sa mga tactics o mga deceptions sa yawa para maka-entry ulit ang evil spirits sa buhay sa mga baptized person. Kaya nga pag alam mo ang pamamaraan ng demonyo, ma-prevent mo to na hindi mangyari sa buhay mo. O, Tagalog na yan. Tagalog na yan, Brad. Na copyright ka anang music. Okay ba? Makapiright de ko aning music. Mubo raman siya. Okay. So, mo na siya maigsuon ang pinaka-importante natong matnguna, no? Beware and be aware always that we are already claimed by Jesus Christ by His precious blood. And through the sacraments that we receive, the merits of the passion of Jesus Christ na ato nang gipakinabangan na nato, no? Napakinabangan na natin ang mga merito sa pasyon ng ating Panginoong Hesus para lahat ng gawain ng na lahat ng gawain ng demonyo ay wala nang bisa sa atin. Ang problema lang kapag hindi natin alam ang mga pamamaraan ng demonyo sa ating buhay bilang Kristiyano, mapababayaan natin nga makip natin ang kapangyarihan ni Jesus Christ na nasa atin na. So, kaya nga kailangan nating malaman kung ano ang mga pamamaraan ng demonyo para makabath-in ulit ang kanyang kapangyarihan sa ating mga nakadawat na ng binyag, nakareceive na ng binyag. Good morning, Brad Freddy, watching from Torel. Thank you po kay Carol Benoya. Thank you for watching. Okay. So yan, mga igsoon. Pag manay magtanong, Brad, pag nandyan na yan sa amin, kung naana na sa tua, unsa may himuon na to, nga karon nakabalota nga, lihok din na sayawa di ay, or tactics din na sayawa ng diabolical obsession,
Unsa may atong buhaton? Unsa may atong pamaraan pod nga para ma-prevent na? Mao na may igsuon, i-apply na nimo ang imong pagkabinunyagan. Remember, kita ang giluwas ni Kristo, dili ang yawa. Ginaugan ta ni Jesus Christ, dili ang yawa. Take note, take note sa mga Katoliko, mga binunyagan. Remember, giklaim na ta ni Jesus Christ. Ang labanan karon is no longer Jesus Christ, but we will use atong ginagamit ang pangalan ni Jesus Christ para pildihon nato ang yawa mo nang mayon ta in the name of Jesus Christ, or I ask in the name of Jesus. Ngano man, because the name of Jesus Christ is very powerful, kay gipildi na niya ang yawa 2,000 years ago didto sa cross. Pero ang labanan wala na stop. Di naghinto ang labanan. Nasa stage, ito ang huling labanan ng yawa at ni Jesus Christ through His church. So mao na nga si Jesus Christ, alam na alam ni Jesus Christ na magpatuloy ang yawa o ang demonyo sa pagpakipaglaban hanggang sa huling kahuli-hulihang panahon. Kaya nga, gibili na ni Jesus Christ ang iyang 7 sacrament. Ang sacrament is para siyang fence, parang fence, parang kural. Nasabi ng Panginoon, huwag kayong lalabas sa fence. As long as naa ka sa sacrament, I will embrace you. I will give you grace so that you can overcome the works of the evil spirits. The evil power has no power. The evil has no more power on you. Wala nang kapangyarihan ang demonyo sa ating lahat na mga binunyagan, sa ating mga bininyagan. So, ibig sabihin mga kapatid or mga igsoon, ang pinakampunto is, ikip lang ang grace. Pag nandyan na yung diabolical obsession sa imong mind, automatic, gamita ang imong power sa imong pagabinunyagan. You can practice deliverance kay naman kay authority sa imong kaugalingon to defense from the evil influence. So, pwede na nimong gamiton. Halimbawa, na sige nagbalik-balik ang isip. Halimbawa, katubitang nakadungog ka og sakit, unya last week fato, tapos karon sige balik-balik. So, sa imong himuon, gamit ang imong pagabinunyagan. Kung wala kay sacramentals, the word is the sacrament. Sacramentals ang word. Ang action. So, mayon ka, in the name of Jesus, I command you, spirit of negativity, to depart from my mind in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Imong krosan ang imong kung asa ang imong panguna-una. Imong krosan, imong agtang. Ngano man, power na nato. So, 1 Corinto 1:18, ang mensahe sa cross ni Kristo dakog kay maon kay kini power sa Ginoo. So munang natay sign of the cross. Sign of the cross. Makaingon ka murag word pa or murag awkward pa nimo himuon. Yes, in the first time awkward pa ka mo himo. Pero once nga makita nimo unsa ka powerful ang effect, diha nimo mabalan nga grabe. Power kaayo ay. Mawagtang mag-flash siya sa imong mind pero di na siya makaapekto sa imong emosyon. So in short, you overcome the evil spirits. Kung pasabot, imong nadaog ang impluensya sa yawa nga nag-una sa imong huna-huna. Remember, ang sala magsugod sa huna-huna. Bago na nimo yan. Nindot ka kaayo bro. Tagalog, Bisaya, English lang. Nya kanang komportable ta ka mo storya. Grabe mga bro. Practice ra na bro. Okay. Salamat kayo bro sa imuhang encouragement. Ganahan punta na gamay. Bito. Naninguha lang bro kay naman joy nag-request ani bro. Inginan ko nga silang testingan lang nato kay di ta mga content creator ha. Mga kuan lang biya. Kasi tawag ani pasaya-saya ra bini nga to pero nakakuan man to nga naman ko iniingon nga makatabang yun siya. Okay, kung sa ingon ani man nga pamaagi makadungag tagtabang sa tumaigsuon, then atong himuon tinabangay lang ta bro. Og thank you so much sa imong encouragement nga mga message, maka-encourage sa mga message, maka-inspiring, maka-inspire. I-upload na ako sa YouTube imong mga live ha. Yo, so ulawa ana bro oy.
Hindi ko alam bro. Ikaw, kung isip nimo bro nakatabang, go for it bro. Go for it. Thank you so much. Okay, magbalik ta. So mo na mix one ang diabolical obsession. So tanan nga mga kung karon na aware mo nga naani ingon ani diabolical obsession, it is the part of the tactics of the evil spirits to deceive us as a baptized Christian. So we must aware. So lahat na nating gawin kailangan nakabalota nga kani works sa evil spirits. Pagka dili gyud nimo na mamalayan, uyon-uyon na jud ka ana. Bisan diya sa atong ako kay taga simbahan ko, lay minister, nag-alagad sa GKK, nag-alagad sa simbahan. So dili gud nimo ma-perfect no, ga-struggle gud ang simbahan tungod aning mga diabolical influence nga naa sa ato ang sa matag usa. So ang pinaka mapakapildi sa yawa is gamita lang ang grasya sa Dios. And you cannot use the grace of God if you are victim of mortal sin. Dili man victim ang mortal sin kay mo man ang optional. Option man nimo. Pero once nga naa kay mortal sin, beware. We are so blessed, a Catholic Christian, because Jesus Christ instituted the sacrament of the confession. Why? Kay nakabalod yun ang Ginoo nga ang yawa, grabe yun kayo muhakot ug kalag sa once nga maimpluwensyahan na niya ang tao. Namingon ba ang Ginoo nga bisan ang akong pinakapinili makuha pa sa yawa. Pero we are so blessed nga naman kay ang Ginoong Jesucristo perfect siya sa iyahang gihimo nga gibilin yun niya sacrament of confession. Kay kung walay sacrament of confession mga igsuon, wala na gyud tay mahimo sa yawa. Nga naman, masipyat man gyud ang tao. Di may jud pwede nga di siya masipyat. So tungod kay God is God of mercy, God is full of mercy and love. Kaning sacrament of confession diri nimo makita unsa ka mahigugmaon ang Ginoo. Wa gyud dili mapasaylo diha. So as long as sincere ka nga mangayog pasaylo. So remember, ang lihok sa yawa or ang mortal sins is the hold of Satan. Ako ni siyang gi-describe nga para siyang pusas. Iwan ko kung anong Tagalog sa pusas. Para siyang pusas. Pag nakapusas ka sa isang tao, kahit ayaw mo na sa isang taong yan, lalayas man yan ang taong yan, pero wala kang magawa, susunod ka talaga sa taong yan kasi nakapusas ka. Kahit ayaw mo na sa tao, pero dahil nakapusas siya, nakapusas ka sa kaniya, sunod-sunod jud ka sa iya. Maupod ni maigsuon, if you are in the state of mortal sin, simba man ka, kalawat man ka, pero gasunod-sunod yun ang yawa sa imuha. Muna nga, ningon ang Ginoo diha sa Matthew City 21, dili tanan, gatawag ka nako Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Nga naman, dagang gatawag o Ginoo, prayerful kaayo, ga-support sa simbahan, pero live-in, walay kasal sa simbahan. So, gingon na sa Ginoo nga gingon nga sakramento pinaka-importante, pero naga-justify ta sa atong sarili nga daghan man nagpakasal diha nga nabulag lang gyapon. Ang importante nagkahigugmaay, ang importante wa tay giyatakan nga katungod, ang importante nagasimba ta, ang importante gahimo tag maayo. Yes, gahimo kag maayo, pero naa ka sa hold ni Satan kay wa kami dawat sa sacrament. Wa kami dawat sacrament of marriage. So, mo ni ang dapat sabton sa mga Kristiyanong Katoliko nga yes, they are baptized Christian, they are baptized Catholic, but ang kinabuhi guwa na sa sakramento. Nganuman, nagkinabuhi sa kinabuhing minyo pero wala nagdawat sa blessing sa pari pinaagi sa sakramento sa kasal. Or nagbuhat sa kinabuhing minyo or nagpakasal tuod sa simbahan, mga binunyagan ang mga anak, pero naagi hapon ang himo sa contraception. So, mo ning mga deception sa yawa nga akala natin iya tas Ginoo, pero actually ang mga practices nato dili na iya sa Ginoo. So mao na nga kailangan nato nga mabalo sa tactics sa yawa.
So mao na nga kaning demonic obsession usa siya ka pamaagi nga matirahan ta sa yawa anytime. So mao na migsuon ang dapat natong bawaan. So sunod ang atong diskussan is diabolical oppression na. So atong himuon nga kining diabolic obsession parehagod anang minaw ka no. Nagawali ang pari. Ang yawa kung asa ka weakness dito kanya tirahon. Labi na sa mga babae. Minaw ka. Ang imong isip wala na dito sa context sa humili. Naana sa ka-cute sa pari. Naana sa ka nindot sa pari or sa kagwapo sa pari. So, that is the part of diabolical obsession. So, sa ato pa, ang yawa, ga-work sa ato side by side, bisag nata sa simbahan. So, muna nga, ingat ka, kay ang yawa, mura na siya gliyon, nga gapangita, laglot sana niya, kung kanus ata niya tukbon. So, pag nakabalo ka sa iyang taktik, aware ka, o makabalo ka unsauna nga mapildi mo siya. Pero once nga dili ka makabalo siya mga taktik, nagpabilin kang mangmang sa mga trabaho sa yawa or sa mga influensya sa yawa, then akala mo langit ka. Kamo na miingon sa Ginoo, daghan niyang makuratan sa akong pagbalik. Ngano man, kay miyon Lord, di ba nagsimba man mi sa mungalan, di ba nagwali man mi sa ebanghelyo, di ba nagpalangpot man mig mga yawa gamit imungalan, unsa ingon sa Ginoo? Pawa mo makasalaw, ako kailan ninyo. Ngano man, ikyud mailan ni Kristo ang sigig sangpit niya pero wala magbasol or wala mo confess sa ilang mga mortal sins. Kay kung okay pa lang na dili unta na niya isulti nga dili tanan gatawag kana og Ginoo makasulod sa gingaran sa langit. Daghan gatawag Ginoo di makasulod sa gingaran sa langit tungod kay naa sa hold ni Satan tungod ani mga bugat nga sala. So nagsugod ang pag-atake sa yawa sa ato through diabolical obsession. So, okay kayo ang diabolical obsession. Parang hindi na mo mamalayan. Pero once nga, mga bot, mugamot na mudako na. Dili biya maigsuon ang diabolical obsession magsugod ang mga tulala na ka, maghikog na ka, o diha na magsugod na, makadesisyon na kagdi masako na kakalit, irritable na ka. So, oppression na nang tawag ana. So, asa na nagsugod? Obsession, diabolical obsession. So kaning diabolical obsession mao kani siya ang ginatawag na mga uncontrollable negative thoughts nga maoy makapawala sa imong may magpagpa-down sa imong faculty. Tini Jane, hi sir, kautong sa resort sa Tagum o daghan man mi didto. Daghan man mi didto madam. Pero nako dito, yes, nako dito sa resort sa Tagum sa pag-abot ni Father Darwin. Thank you so much and thank you for watching. Shout out kay Sister Jing Baltasar watching here in Asaka. NDDU. Uy, naka sa NDDU. Okay, thank you so much for watching. Kay Brad LG, thank you so much. O kay asa pa? Kay Brad Anton, Sister Imagris, Sister, kay ate, Ron, akong nanay, akong mama. Maayong pagpaminaw og shout out kay Mama Virginia Ronquillo. Riquelino. Thank you so much. So mga igsoon, thank you sa inyong pagsabay sa atong live. O ginaot unta nga Brad, good morning bro. Brad, morning sa imo. Okay, good morning po kay Ate Lilian Pavillo. Kumusta si Sir Lamberto? Thank you so much. Sana okay na po si Sir Ma'am Lilian. Dahil kay salamat sa inyong paghatag o pagtagad sa atong live o ginaot unta nga mapadayonon mo nga maghatag sa atua og support pinagi sa inyong share or sa pag-like sa atong live. Dako na kay nagtabang sa atua nga para dili lang nga gahisgot-hisgot nga kita-kita lang, at least mabalaan pod sa uban ang mga ang mga dapat natong mabalaan labi na karong panahon. So thank you so much. So God bless us all. Inaot unta o nga inyo may suportahan sa atuang mga adhikain sa pagpadayon sa pagsabwag sa gingharian sa Ginoo o sa pagsabwag sa mga pagtulunan sa atong simbahan para dili ta mahimong ignorante sa atong pagtuo. Kaya ignorante sa atong pagtuo maoy may usa ka paagi nga nagalihok ta nga
dili sa kasing-kasing, dili sa conversion. So kailangan sa atong pagtuo nagyud tay conversion, mga igsoon. Salamat, God bless, ug thank you so much kay Brad Joseph sa ato ang team, Team Bohol, staff ni Father Darwin sa punto per punto. Thank you so much. God bless us all. Sa sama sa akong gingon, dili ta mo daog sa pagpakiglaban sa yawa aning panahona kung wala si Birhen Maria sa atong kinabuhi. Okay? So make so daghang salamat. God bless us all. Diesom per Mariam. Ave Maria.